Agad lumaki ang isyu matapos banatan ang kasalukuyang Pangulong si Bongbong Marcos Jr. ng mag-amang Duterte na si Mayor Sebastian Baste Duterte, Congressman Pulong at ang dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Ay bumanat na rin si Romualdez na siyang pinaghinalaan na may pakana lahat sa bayaran at Peking People's Initiative. Diba? Pinag-usapan niya kanina, drugs. Nagbibigyan daw siya ng 3 buwan. 6 na taon eh. Ang daming drugs pa rin. Yung nangyari na, ang dami ng pinatay. Dahil sa mainit na banat na mag-amang Duterte laban sa Pangulo, ang media ay di nagpatumpik-tumpik na tanungin agad ang kasalukuyang Pangulo kung ano ang kanyang reaksyon ukol sa payag ng dating Pangulong si Duterte laban sa kanya. Ang paggamit sa illegal na droga at bangag raw ito. Sagot ng Pangulo, ito raw epekto sa paggamit ni Duterte ng fentanyl na gamot. I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us that he was taking fentanyl? 5-6 years ago. Something like that. After 5-6 years, that has to affect yung kaya talagay ko kaya nagkakaganyan. Kaagad naman itong nakaabot sa dating Pangulong si Duterte at hindi nagustuhan ang mga pahayag ni BBM tungkol sa gamot niyang fentanyl na ito ay naging sanhi at epekto sa mga pahayag ng dating Pangulo sa naganap na prayer rally noong Enero 28 sa lungsod ng Davao City. Kaya muling binanatan sa pangalawang pagkakataon ni Duterte ang kasalukuyang presidente. Presidente Marcos, sabi kasi niya na baka epektoro ito ng fentanyl. Mr. President, itong fentanyl po, Mr. President, it is prescribed by a doctor, may prescription yan. O ito yung fentanyl patch. Parang ganunin mo yan, malaki man yan. Guntingin mo sa apat, ganon. Tapos, isa ito, torture about 6 hours, 7. Wala na, palitan mo na naman. And it is prescribed by the doctor. And kinuha ko yung aking fentanyl prescription drug doon sa pain center ng St. Luke's. At nalaala ko pa ang nagbigay sa akin noon si Dr. Javier. So I'm giving you the name and my doctor. Pagkatapos noon po, gumaling na ako, Mr. President. Hindi na ako nag-fentanyl. Hindi ko na kailangan eh. Matapos ipahayag ng dating Pangulo ang tungkol sa fentanyl, ay muling tinanong ng dating Pangulo ukol sa illegal na gamot na kanyang kinasasangkutan. Ngayon, yan ang bumenta ka sa akin ng ganon. Tatatungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Alam ko ang tao nung dumadala sa dyan sa Malacanang. Badubali mo yan sila? As a matter of fact, yung sa cabinet mo, yung mga badubali mo noon, sa binata pa kayo, kasama mo yan sila, kung nandito ka sa Davao, hirit ng hirit kayo ng cocaine doon sa Tadico. Yan, gusto kong palanganan. Nandiyan sa Malacanang yung isa sa trabaho. Yung iba, gusto mo pangalanan ko. Pero, ano na kasi, tayo na lang kasi wala naman silang kasalanan.
Tinira rin ng dating Pangulo ang landas na pinagdadaanan ni BBM kung saan ay sinusundan raw ang yapak ng kanyang ama, naghahaman sa kapangyarihan at ang pagkapit sa posisyon. Your father and ikaw, hindi talaga nagkaiba. At sumusunod ka talaga. And I said that if you continue, if you do not stop this nonsense, you will go out to Malacanang the way exactly when it happened during your father's time. Maniwala ka sa akin. Biglang natahimik si Romualdez sa pahayag at akusasyon ng dating Pangulong Duterte laban kay BBM. At sinigundahan pa ito ng PDEA na kahit kailanman ay hindi na ilagay sa listahan ang pangalan ni BBM. Kaya binueltahan ito ni PRRD. Kung naalala nyo, anak ni DOJ Secretary Remulla ay absuelto sa illegal drugs. Kaya ano pang mapapala nyo sa PDEA? Sabi mo ngayon, ang PDEA, wala raw record. Itong mga PDEA na itong mga ukok na to. Sino ba nung gagawang PDEA magbigay ng... Ikaw ang PDEA magbigay mo. Sir, ito yung record mo doon sa narco. It is natural that they will refuse to give it to you. But anyway, hanapin ko yun. Hindi ko man tinanggap yun. Pero hanapin ko yun. As soon as it comes into my hands, I will release it. But when I was mayor, lumapit sila. Because they're worried that you are a Marcos. Sabi nga nila, paano to siya? Sabi ko nga, ano? Pagkita, sabi ko nga. Baka yung record, tinabi na talaga. Pero alam mo itong mga military, hindi naman tinatabi lahat yan. Nag-iiwan niya ng copy nila. For their protection. Nandiyan yan. Maghintay ka lang. Lisa Marcos hindi rin pinaligtas ni PRRD. Ito ba si Lisa? Hindi ko ito kilala. Wala, hindi ko talaga. Total stranger. Pero nung mayor ako, nabalitaan kong galit siya. Kasi ito si Bong, lumapit sa akin. Bongo, galing request daw nila, I do not know if it's Ferdinand Marcos o Lisa, gustong Department of Agriculture Secretary. Sinabi ko, Bong, sabihin ko na kagad, right at the start, hindi ko pwedeng kunin yan kasi drug addict yan. Huwag mong isali yan sa kabinete ko. Para mapatunayan niya na hindi na siya tumitira sa illegal drugs, may suhestyon ang dating Pangulo kay BBM na ito dapat gawin niya. Bakit ko iproba? It is for him to sit in the Luneta Park, pakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, o sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Yan, that is how the way it is proved. Ganon kalawak ang intel at kaalaman ng dating Pangulong si Duterte dahil halos alam niya ang mga nangyayari kay BBM. Isa na naman panibagong katanungan ng dating Pangulo sa kasalukuyang Pangulo kung bakit raw ito pumunta sa bansang Germany at ano nga ba raw ang pinarehab nito o pakay. And may I ask the President, bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign? Bakit ka napag-rehabilitate doon? Hindi ko na sinasabi nagpa-rehabilitate ka ng drug. But bakit ka pumunta doon at pumasok ka ng rehab center? Why? Kasi alam ko, bangag. Huwag kayong magtaka na PDEA walang ibigay sa kanya. Kung presidente maghingi sa sarili niyang derogatory report, ibigay mo? Siyempre
magsabi talaga wala. Tingnan mo, pag nawala na si Marcos, di ba maglabasa na naman yung buhay, hindi yan. Itong si Bongbong Marcos, drug addict, has been dead since at the beginning of his term. It is going around the country at alam ninyo na ganun ang biruan. Huwag na tayo magbulahan. Bula-bula pa. Alam mo ninyo na lahat nagsasabi, pati military nagsasabi. Abangan natin muli ang susunod na bakbakan sa dalawang magkatunggali sa politika. Uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share, huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita